social enterprise, no? Yun yung trabaho namin, yun yung ginagawa namin para matulungan ang mga pinakamaliliit na entrepreneur sa Pilipinas. So we do programs with them, we do a lot of training, we organize them, and afterwards we try to unleash the power in their businesses, no? Yung kapangyarihan na kahit sila hindi nila nararamdaman, hindi nila alam na nandun pala. But pag na-organize sila, these things come out, and seeing that change is something we all like to do in Happy Noy, no? Nakikita talaga namin yung pagbabago, nakikita namin yung changes sa buhay nila. Sometimes it's a physical change, gumaganda yung damit nila, gumaganda yung mas nag-aayos na sila kapag gumaganda yung mga negosyo nila. Sometimes yung mga bahay nila gumaganda din. Yung noon na soil nagkakaroon ng linoleum, yung noon na sira-sirang bubong, nagiging mas maayos na bubong, mga appliances, ganyan. So, we like that, no? And these days, kapag nakikita namin yon, natutuwa talaga kami. So, that's really what we like to do. And in fact, that's what we do on a day-to-day, no? Sa Happy Noy, we try to support sari-sari stores, micro-producers, mga maliliit na negosyante, and we do it in a way that sustainable sila at sustainable din kami. Pagdating sa Pantawid program, ang pinaka-vision talaga namin dyan is habang yung mga kababayan natin nasa Pantawid Pamilya program, eventually, nag-graduate sila into micro-enterprise or employability. So, mula dun sa sitwasyon na hirap sila, talagang walang-wala, at natutulungan ng DSWD, natutulungan ng gobyerno, paunti-unti, habang nakukuha nila yung tulong, sana paunti-unti umaabot sila sa punto na kaya nila magtrabaho or pwede na sila magnegosyo. And yung mga meron kagustuhan na pumasok sa negosyo after maybe a few years in the Pantawid Pamilya program, we're hoping that groups like us, mga social enterprise gaya namin, can be there to support them and bring them to a place where they can be more productive at mas kaya nilang magnegosyo. And eventually, from a place na kumakailangan sila ng pera mula sa gobyerno para matulungan sila, eventually, pag meron na silang negosyo, pag meron na silang trabaho, they can stand on their own feet, no? Nakakatayo na sila sa sarili nilang paa. And that's really our passion, that's our goal, and that's what we want to see. Maraming role ang entrepreneurs, no, sa Pantawid program because precisely nangangailangan ng pag-iisip ng entrepreneur yung programa natin, no? Kailangan maibahagi natin dun sa mga miyembro ng Pantawid program yung pag-iisip o mindset ng isang entrepreneur, yung mga skills na kinakailangan para pwede magtayo ng negosyo or pwede magkaroon ng trabaho. So a lot of the youth, actually hindi lang youth, no? Marami sa mga Pilipino pwedeng tumulong, number one, in providing the skills that can help them get employed para hindi sila dependent sa Pantawid program ng mas mahaba dun sa taon na nakalaan para doon. Or number two, matulungan nila yung mga gustong maging entrepreneur. So, pwedeng yung mga Pantawid members, sila yung nasa production, or sila yung gumagawa ng mga materyales, yung mga ibang kabataan, pwede sila pumasok pagdating sa marketing, pagdating sa sales, pagdating sa mga support services, para mas maging madali yung buhay ng mga micro-entrepreneurs natin. So, in that way, may role yung mga kabataan, may role yung volunteers, and specifically, yung role nila is to make sure na pagkatapos ng ilang taon sa Pantawid program, hindi kinakailangan na forever nandun yung mga kababayan natin. That they eventually graduate to a place where they can stand on their own feet, that they can actually be employed, or that their businesses can be sustainable and successful.